Sabi na po si mama, kailangan na pong ilipat sa mismong ng ospital po bagay, mamahalin na ospital. Tapos po, ay wala man po kaming pera. Kaya pinili po nung doktor na ilabas. Bakit pinili? Ewan ko po. Bakit pinilit? Bakit pinauwi agad nila? Ewan ko po. Kaya tiga na lang namin, gamot na lang. Labis na nga ang pag-aalala sa kalusugan ng 55 taong gulang na ina, nakaramdam pa ng tila kawalan ng pagpapahalaga. Kaya bumigay na si Judy Buban ng Barangay 1 Mercedes. January 19 nang i-admit sa Camarines Norte Provincial Hospital ang kanyang mama dahil sa pananakit ng likod at dibdib. Sa diagnosis ng doktor, may 4 siyang iniindang sakit na ang 3 ay may kinalaman sa kondisyon ng puso. Laking gulat anya niya noong January 23 nang sabihin ng ospital na discharge na ito. Hindi pa naka-assign si mamang ilabas. Tinanggalan na po ng swero. Kaya sabi nga po ni mama, kung pwede daw yun ireklamo. Ay wala man pong magawa. Miyerkules ng gabi po, nandun pa ako sa ospital dahil hindi man po namin nalakad kaagad yung papel. Ay iiyak na ako at sinasakit pa nga po ako. Hindi ako makabangon, hindi ako makalakad. Paglilinaw ni Agnes Buban, wala silang binayaran sa ospital. Pero ang hindi niya anya matanggap, ang pinilit na siyang pauwiin, hindi pa binigyan ng gamot habang nagpapagaling sa bahay. Sige, nalugga ako, mauwi na lang ako. Pero kung mamamatay ka ako sa bahay, sa mga bahay na ako mamatay, kaysa naman doon. Kung hindi pa umano siya humingi ng reseta na ipapakita sa mga lalapitan ng tulong, ay hindi pa magbibigay ang ospital. Wala po akong binigay gamot. Wala ko isang, nagtatanong na nga pa ako nung gabi, na yung ng Miyerkules nung gabi, sa ko, ma'am, ay ko, doktora, baka may gamot pa naman po ako at sinasakit pa po ako ng pakiramdam ko. Wala na daw, kahit swero, wala. Yun lang po nabigay sa akin, nasa 7 pirasong gamot. 7 tablet lang po ang bigay sa akin. Kaya ngayon po yung hiningi namin sa munisipyo, nitong anak ko, binili po namin mahigit 500 plus. Ano lang po, kulang pa nga, hindi pa nabili yung 3 pirasong, yung 3 gamot. Dahil sa kagustuhang gumaling ang ina, inilapit ni Judy ang alalahanin sa team gawa na tiyempong bumisita sa barangay, isang araw matapos ang umano'y sa pilitang pagpapauwi ng ospital sa magulang. Ayun na lang pong ahinga ko lang konting tulong na makasuportable lamang sa akin na maibiling gamot o ano. Nagpunta sina former Governor Egay Talyado at Board Member Bihug Serdon sa bahay ng pamilya Buban na ilang kanto lamang ang layo sa aktibidad ng team gawa. Tiniyak nila ang tulong sa kanila. Pag gusto niyo magpa-accompany, sabi ni Gob, dali na lang natin doon. Mabigyan ko ng pang-ano ngayon, pang-gamot niyo po. Kasi masakit talaga ang likod ako, may back pain ako eh. Ayon sa dating gobernador, marami pang katulad ni Agnes sa pinupuntahan niyang mga barangay. Nagkukwento, nagsusumbong at nagpapatulong sa hindi malilimutang karanasan sa CNPH. At pag pupunta kayo sa pharmacy ay walang ang obligated budget request sa Camarines Norte Provincial Hospital na umabot na 115 million para sa taon 2024. Una nang kinastigo ni BM Serdon sa privilege speech ang serbisyo ng ospital. Labis na nagalak ang ating mga kababayan nang ipangalandakan na napakaayos na ang provincial hospital at sapat na ang gamot dito. Subalit, sa kabalintunaan ng aktwal na pangyayari, kailangan kanilang bumili gamit ang sarili nilang pera. Nagtataka ang inyong lingkod kung bakit maraming nagrereklamo sa kawalan ng gamot. Subalit malaki naman ang budget. Nagtatanong ang marami nating kababayan kung nasaan na ang pera at ang mga gamot na di sana ay napapakinabangan ng ating mahihirap na mga kababayan. Ayon kay Serdon, wala pa ring tumutugon sa nirequest niyang paliwanag kung paano ginasta ng Kapitolyo ang 115 million pesos obligated budget ng CNPH na Nobyembre 2024 pa lang anya ay said na. Samantala, nangako ang pamunuan na iimbestigahan ang karanasan sa ospital ng pamilya Buban.